Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay nasa hapagkainan ng isang pinuno ng mga Pariseo. Habang pinagmamasdan niya mga inanyayahan, sinabi niya, "Kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Hindi naman ibig sabihin ni Jesus na hindi tayo pwede magpakain sa ating mga kaibigan at pamilya. Ang nais niyang ituro ay ang kabutihan na hindi naghihintay ng kapalit. Ang pag-ibig na hindi sinusukat sa gantimpala, kundi sa dalisay ng layunin ng puso. Sa mundo ngayon, madalas tayong gumagawa ng mabuti sa mga taong makagaganti ng pabor. Kung minsan, pati sa simbahan o sa pamayanan, may ganitong diwa. Tutulungan ko siya, baka makatulong din siya sa akin. Ngunit ang turo ni Jesus ay malinaw. Ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa puso, hindi sa pakinabang. Ang taong marunong magmahal na hindi naghihintay ng kapalit, ay nakikibahagi sa mismong pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ganyan ang Diyos sa atin. Mahal niya tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mabuti siyang Ama. Sa bawat hapagkainan ng ating buhay, sino ba ang inaanyayahan natin? Madaling tanggapin ang mga kaibigan na nagbibigay sa atin ng saya. Ngunit kadalasan, iniiwasan natin ang mga taong mahirap mahalin, ang mga dukha, mga pilay, mga bulag at mga lumpo sa ating paligid. Ngunit sa mata ng Panginoon, sila ang pinakamahalagang panauhin. Sila ang mga minamahal ng Diyos sapagkat sa kanila natin na ipapakita ang dalisay na pag-ibig. Minsan may nagsabi, "Father, buti na lang may langit. Kasi kung dito lang sa lupa ang may gantimpala, lugi tayo." Totoo iyon sapagkat marami sa mga mabubuting gawa ang hindi napapansin. At may mga taong gumagawa ng mabuti ang hindi napapasalamatan. Ngunit sabi ni Jesus, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang gantimpalang naghihintay sa atin na hindi pera, hindi papuri, kundi ang kagalakan ng piling ng Diyos. Ang mga kabutihan nating ginagawa ng tahimik, ang ating mga sakripisyo na hindi napapansin, ang mga luha ng paglilingkod, lahat ng ito ay nakatala sa puso ng Diyos. Nawa sa bawat kabutihang ginagawa natin ng lihim at may kababaang loob, maririnig natin ang Panginoon balang araw. "Halikayo pinagpala ng aking Ama. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid na ito ay sa akin ninyo ginawa."